Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Dina. Isa rin po ako sa masugid niyong taga-subaybay. OFW po ako at kasalukuyan pa rin nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Nais ko lang rin po sanang ibahagi sa inyo itong kwentong nalalaman ko. Hindi ko po ito personal na karanasan. Kwento po ito na aking narinig mula sa lola namin noon. Matagal din po kasing tumira sa amin sa Maynila si Lola dahil ipinagamot siya ng nanay ko. Nang nasa amin si Lola tuwing hapon bago magsimulang kumalat ang dilim, kailangan ay nasa bahay na kami sapagkat magdarasal kami ng sabay-sabay. At pagkatapos namin magdasal ay lagi po niya kaming kinakwentuhan ng mga kapatid ko. Kaya nga po hanggang ngayon ay mahilig pa rin akong makinig ng mga kwento. Maraming kwentong ibinahagi sa amin si Lola noon. Pero itong isang kwento niya na ito ang napili kong ibahagi sa inyo. Ayon kay Lola, totoo nangyari ang lahat ng ito doon sa kanilang probinsya. Tungkol ito sa isang imbalsamador na babae doon sa kanilang lugar. Ayon pa sa kwento, bata pa lang ay naging tampulan na ng tukso ang babae. Palagi siya napagdidiskitan ng kanyang mga kalaro at ganon din ng kanyang mga kamag-aral kapag siya ay nasa paaralan. Kaya lumaking ilag sa tao ang nasabing babae na tawagin na lang natin siguro sa pangalang Iska. Lumaki ito na para bang lagi na lang nakakubli sa dilim. Nagkaroon kasi siya ng matinding takot sa mga tao bunga ng kanyang mga mapapait at masaklap na naranasan. Lumaki siyang api-apian at hindi talaga lumalaban. Nagugat ang lahat ng ito dahil sa kanyang mga kapansanan. Ipinanganak kasi ito na maraming deformities sa kanyang katawan. Mas maiksi ang isa niyang paa at mas manipis ang binti dahil sa polio. Nakatupi din ang isa nitong tenga, kung kaya binansagan din ito at tinatawag na pingas ng iba. At base pa rin sa kwento ni Lola, masasabi talagang hindi kaaya-aya yung mukha ni Iska. Kung kaya ito naging dahilan kung bakit siya napapansin palagi ng kanyang mga kapwa-bata noon at palaging tinutukso. Kaya nung huli, inagpa siya itong huwag nang pumasok pa. At kahit anong pilit ng kanyang mga magulang, ay hindi na talaga ito pumasok sa kanilang paaralan. Tutulong na lang raw siya sa kanilang maliit na negosyo. Kaya lumaki si Iska na kulang sa kaalaman. Buong panahon niya ay kanya na lamang ginugol sa pag-aasikaso ng kanilang punerarya. Nag-iisang anak lamang si Iska kung kaya kahit marami siyang kapintasan, ay mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Nang sumapit ang ika-18 kaarawan ni Iska, ay naganda talaga sila ng marami. Pero lilima lamang silang nagdaos ng pagdiriwang. Ang mga magulang ni Iska, siya at 2 pa nilang kamag-anak na nagtatrabaho din sa kanilang punerarya. Bagamat salat si Iska sa kaalamang natututunan sa paaralan, ay hindi naman matatawaran ang kanyang husay at kakayahan kung pag-uusapan naman ay mga gawain patungkol sa kanilang punerarya. Nang tumuntong na siya sa edad na 25, ay biyasang-biyasa na rin siya sa pag-imbalsamo. Pero tulad ng isang karaniwang tao, nararamdaman niyang mayroong kulang sa kanyang buhay. Kung minsan, ay hindi rin niya maiwasang mainggit sa mga kababata niya na nagsipag-asawa na. At ang iba pa nga ng mga panahong iyon ay may mga anak na. Kung kaya nalulungkot si Iska, minsan ay may dinilang labi sa kanila. At dahil may siserbisyo ng kanyang mga magulang at pinsan sa ibang bayan, kung kaya kanila na iyong ipinaubaya kay Iska, naiwan siya mag-isa sa kanila. Hindi malinaw kung ano ang ikinasawi ng lalaki. Napansin kagad ni Iska na may kagwapuan ito at makisig. Napansin din niyang mainit pa ang bangkay. Habang nasa tabi siya nito, ay di niya maiwasang pagmasdan nitong mabuti. At habang tinititigan niya ang labi ng lalaki,
ay unti-unti na siyang nahahalina. Hanggang sa hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at dahan-dahan gumalaw ang kanyang mga kamay. Una niyang hinawakan ito sa noo, pababa sa ilong at sa labi. Marahan niya itong inahaplos ng kanyang mga daliri. Na habang ginagawa niya iyon, ay hindi niya inaalis ang kanyang pagkakatitig at halos hindi na siya kumukurap. Naramdaman niyang dahan-dahan nang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso at maya-maya pa'y kumakalabog na ito. Bumilis na rin ang kanyang mga paghinga, tanda ng matinding kaba. Hindi dahil sa hinahawakan niya ay isang bangkay, pagkat sanay na siya doon. Ilang beses sumagi sa isipan niya na bawal at masama ang ginagawa niyang iyon. Labag yun sa tuntuning sinusunod nila mga imbalsamador. Kabilin-bilinan ng kanyang mga magulang, kahit pa wala ng buhay ang patay, ay dapat na ibigay ang kaukulang pagrespeto at paggalang sa mga ito. At wala silang pinipili na dapat pag-ukulan noon. Hindi tinitingnan kung anong itsura o kalagayan ng katawan. Maging kung anong estado nito sa lipunan, dapat ay pantay-pantay. Pero hindi rin malaman Iska kung anong pumasok sa kanyang isipan kung bakit nagagawa niya ang mga bagay na yon noong mga sumandaling iyon. Para siyang nabato-balani doon sa lalaki, na para bang may malakas na puwersa itong nag-aanyaya at tumahatak sa kanya. At patuloy pang gumala ang kanyang mga kamay sa matipunong pangangatawan ng lalaki. Hanggang sa tuluyan niya na itong yakapin. At di nagtagal, ay naroon na rin siya sa ibabaw ng higaan nitong metal at katabi na siya. Ramdam niya ang lamig ng higaan pero init naman ang kanyang nararamdaman mula doon sa bangkay. At makalipas pang ilang sandali ay natagpuan na rin ni Iska ang kanyang sarili na wala na ring anumang suot. Kapwa na sila, walang saplot. At nangyari ang hindi dapat na mangyari. Na sa hindi may paliwanag na kadahilanan ay bakit buhay na buhay yung pag-aari ng lalaki. Kung kaya, naisagawa ni Iska ang pakikipagniig doon sa labi ng lalaki. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Iska ang pagmamahal na hindi niya naramdaman mula sa kanyang mga magulang o sa kahit sino paman. Na kahit pa wala siyang narinig na kahit isang salita mula doon sa lalaki, ay nakaramdam siya ng pagmamahal mula rito. At doon pa lang niya naranasan na makumpleto ang kanyang pagiging babae. Matapos iyon, ay nanatili pa siya sa tabi ng labi ng lalaki habang mahigpit pa siyang nakayakap dito. At bago pa siya nagpasyang iwan na ito, ay ilang minuto pa niya itong pinagmasdan. Wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa at nagpasalamat pa siya sa lalaki. Dahil dito lang daw niya naramdaman yung matagal na niyang hinahanap-hanap na pagmamahal. Nagpasalamat siya pagkat ito daw ang pumuno ng kakulangan sa kanyang pagkatao. Ito daw ang pumuno at nagpakumpleto sa kanya bilang isang babae. Nang dumating ang mga kasama ni Iska sa bahay, ay para bang walang nangyari. Normal lang ang lahat. At hindi rin naman kasi nila naisip na magagawa yun ni Iska. Kung kaya, wala talaga silang kamalay-malay sa kung ano ang naganap. Nang kunin ang bangkay ng lalaki ng mga kamag-anak nito, ay nakaramdam pa si Iska ng matinding lungkot at labag sa kalooban niya na magkawalay sila ng lalaki. Pabilis na lumipas sa mga araw, bumalik sa dati ang buhay ni Iska. Isang uri ng buhay na maaaring hindi normal para sa karaniwang tao, pero normal iyon para kay Iska. Isang araw, nagising si Iska na sapusap ang kanyang ulo. Mabigat ang kanyang pakiramdam at hindi maganda. Bigla siyang napabangon mula sa kanyang pagkakaiga at agad na tinungo ang kanilang kusina. Nang maramdamang siya ay naduduwal. Napansin naman siya ng kanyang ina kung kaya kaagad naman siyang nilapitan nito at tinanong kung masama raw ba ang kanyang pakiramdam. Sinabi naman ni Iska na marahil ay sinisikmura lamang siya.
At baka mawala rin ito kapag nainitan na ang kanyang sikmura. Kung kaya niyaya na siya ng kanyang ina sa kanilang hapagkainan para makapagkape at makapagalmusal. Nagpaunlak din naman kaagad si Iska dahil alam din niya sa kanyang sarili na may nangyayari na sa kanyang kakaiba at ayaw niyang mahalata iyon ng kanyang ina. Sa paglipas pa ng mga araw ay minabuti ni Iska na ilihim sa kanyang mga magulang ang totoo nangyayari sa kanya. Hindi rin siya makapaniwala pagkat wala nang buhay yung lalaki nang maganap yun sa kanila. At alam din niya sa kanyang sarili na sa malaot madali ay malalaman at malalaman din ng mga kasama niya sa bahay ang tunay na kalagayan niya. Ilang araw at gabing hindi mapakali si Iska. Lagi siyang natutulala dahil sa malalim na pag-iisip kung paano niya re-resolbahin ang kanyang problema. Noon niya na nalaman kung gaano pala kalaki ang nagawa niyang pagkakamali. Noon din niya naisip na mas lalo pa siyang kukutyain ng mga tao sa paligid niya. At baka mismong pati mga magulang niya ay magalit na rin sa kanya. At baka nga itakwil pa siya. Kaya dumating ang puntong kinakailangan na niya magpasya. At isang gabi nga, labag man sa kalooban ni Iska na iwan ang kanyang mga magulang dahil sa sila lang ang tanging nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya, ay nilisan niya ang kanilang tahanan. Ginawa niya ito habang hindi pa nahalata ang dahan-dahang paglaki ng kanyang tiyan. Alam niyang hindi madali iyon at wala rin siyang malinaw na plano, pero ipinagpatuloy pa rin niya. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na bahala na. Kaya sa kasagsagan ng kadiliman ng gabi ay lumakad si Iska papunta sa kagubatan. Doon niya naisip na manirahan. Tiwala si Iska na walang gagambala sa kanya doon habang kanyang ipinagbubuntis ang sanggol. Ngunit tulad nga ng inaasahan, hindi naging madali para kay Iska na harapin ang problema niyang iyon. Sa layo pa lang ng nilakad niya ay talaga namang pasakit na. Kahit pa nga mga dinala niyang gamit ay yung mga mahalaga lamang, ay talaga namang nahirapan pa rin siya. Pagkat hindi siya sanay sa malayong lakaran. Nang marating ni Iska ang kagubatan, ay pumili siya ng magandang mapopwestuhan. Gamit ang dala niyang itak, ay nanguha siya ng mga kahoy at malalapad na dahon para makagawa siya ng masisilungan. Nangolekta din siya ng mga baging na siya namang ginamit niyang pangtali. Habang tumatagal, ay unti-unti din niyang naiaayos at napapaganda ang kanyang sinisilungan. Natuto na siyang gumamit ng kawayan ng huli at nakagawa na rin siya ng isang malit na kubo. Kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan, ay natutunan na rin niyang mamuhay doon sa kagubatan. Pero walang araw na hindi niya naalala ang kanyang mga magulang. Alam niya sa kanyang sarili na lubang mag-aalala ang mga ito. Pero kailangan niya maging matatag. Hanggang sa sumapit na nga ang mismong araw ng kanyang kapanganakan. Tapang at lakas ng loob ang kinailangan niya at ipinuhunan para mapagtagumpayan ang matinding pagsubok na iyon sa buhay niya. Grabing hirap ang dinaanas ni Iska bago niya nailuwal ang kanyang anak. Masayang masaya si Iska nang masilayan sa unang pagkakataon ang kanyang anak. Isa na siyang ganap na ina, nasabi pa niya noon sa kanyang sarili. Pero wala siyang kamalay-malay. Napasimula pa lang pala ang lahat ng iyon ng mas matinding pagsubok na kanyang kakarapin. Dahil ang iniluwal niyang sanggol ay hindi pala isang karaniwang tao. Inalaga at inaruga ni Iska ang kanyang anak. Mahal na mahal niya ito. At sa paglipas ng panahon, ay unti-unti na niyang napapansin na ang batang kanyang isinilang ay hindi pangkaraniwan. Isang araw ay kusa na lang itong tumanggi sa kanyang gatas. At nang minsang iwan niya ito sa higaan upang magsaing ng kanya itong balikan, ay bigla na lang nawala yung bata. Kaya kanya itong hinanap. Grabing kaba ang kanyang naramdaman. Pero mas lalo siyang nabahala ng kanya na itong makita. Dahil nilalantakan na nito ang isang ibon. Kung kaya nagkalat ang dugo sa palibot ng bibig nito, gayon din ang mga balahibo. Takang-taka si Iska
kung paano nagawa ng kanyang anak na mahuli yung nasabing ibon na yon. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. Maraming salamat po. At hanggang sa muli.